Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 4 ng awit ni Solomon. Kay ganda mo, aking mahal, ang mata mo'y pupungay. Ang buhok mong anong haba, pagkilos mo'y nagsasayaw, parang kawan na naglalaro sa bundok ng Gilead. Ang ngipin mo ay simputi nitong tupang bagong linis. Walang bungi kahit isa, maganda ang pagka-paris. Ang labi mo'y pulang-pula, katulad ng eskarlata. Kapag ikay nangungusap, lalo itong gumaganda. Aninag sa iyong belo ang pisngi mong namumula. Ang leeg mo'y ubod kinis, may kwintas na kay inam, parang tore ni David na lingid ng mga kawal. Parang usang magkaparis, ang malusog na dibdib mo, masayang kumakain sa gitna ng liryo hanggang sa dumating ang bukang liwayway, hanggang sa mapawi ang pusikit na karimlan. Sa dibdib mong ubod bango, ako ay hihimlay, pagkat ito ay simbolo ng mira at ng kamangyan. Kay ganda mo, aking sinta, kay ganda mo, aking mahal. Wala akong maipintas sa taglay mong kagandahan. Halika na, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Lisanin natin ang Lebanon at ang bundok ng Amana. Iwanan mo na ang bundok ng Sinir at ng Hermon. Ang taguan ninyong mga leopardo at mga leon. Aking mahal, aking sinta, ang puso ko'y nabihag ng mata mong mapang-akit at leeg mo na may kwintas. Aking mahal, aking sinta, kay tamis ng iyong pag-ibig, alak man na ubod tamis, sa iyo'y di maipaparis. Mahalimuyak ng bango mo ay walang makakatalo. At yun, mula verse 1 hanggang 10, pagpasensyahan nyo na kung hindi ko nabanggit, yung mula verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. At ngayon, ang aking nakuha at natutunan sa mga verses na aking nabasa mula verse 1 hanggang 10 ay itong verse 8. Sabi dito, halika na aking mahal, sa akin ay sumama, lisanin natin ang Lebanon at ang bundok ng Amana. Iwanan mo na ang bundok ng Sinir at ng Hermon. At yun. Ang pagkakaintindi ko po dito, ito pong mga bundok na ito ay simbolo. Sa akin pong pagkakaintindi at sa akin pong pag-aaral patungkol po dito. At bago ko po ito i-explain ay akin po munang sinisikap na alamin upang meron po akong maipaliwanan. Para po ba maunawaan nyo po maski papano kahit na medyo magulo yung aking explanation. Salamat po dahil patuloy nyo po akong binibigyan ng pagkakataon.
At yun nga po, ang pagkakaintindi ko po dito ay yung tamang tao na nakalaan po sa inyo, ang tunay na tamang tao na nakalaan para po sa inyo ay yung pong, kasi po sinasabi po dito, halika na aking mahal, sa akin ay sumama ka. So, ang ibig po sabihin nun, sila po ay magkasintahan. Yung pong, dahil po magkasintahan na yon, gusto po ng lalaki na akayin po yung taong minamahal niya, yung kanyang sinisinta, dun sa relasyon na maayos, na nagbibigay encourage din sa ibang tao, nagiging mabuting halimbawang relasyon. At ganun po yung aking pong pagkakaintindi, na gusto po ng lalaki na yung babae ay magkaroon ng pagtitiwala sa kanya, pagrespeto sa kanilang relasyon, at pagiging mabuti pong halimbawa. At ang tunay na tamang tao na nakalaan po sa atin or inilaan ng Panginoon sa atin ay yung tao na magbibigay encourage sa atin sa panahon na nadi-discourage tayo, sa panahon na tayo pinanghihinaan ng loob, sila yung magbibigay ng kalakasan. Kumbaga sila yung gagamitin ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon sa atin upang maging kalakasan natin sa panahon na tayo ay pinanghihinaan ng loob sa buhay natin. At ang tamang tao din po, siya din po yung magiging katuwang natin sa mga pangarap natin, sa mga pangarap natin sa buhay na ating maabot. Kung may pangarap ka po, at kung meron pong nagmamahal sa inyo, at kung nakikita nyo po na sinusuportahan niya po kayo sa plano nyo, sa pangarap nyo, ay maganda po yun. At isa po yun sa pinakamaganda sa buhay natin bilang tao na umiibig, nagmamahal, na yung taong minamahal mo ay sinusuportahan ka sa iyong magandang plano na nakaayon sa magandang plano ng Panginoon at sa magandang kinabukasan. At sana po ay naunawaan niyo po yung explanation ko po dito po sa verse 8 na aking sinaliksik, pinag-aralan, at aking natutunan. At yun po, yung aking natutunan po dito sa verse 8. At yun, hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. Pinagpala pong araw sa inyo pong lahat. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.